Umalis na kami ni Sir sa hotel at di ko na alam ang tinutungo namin ngayon. Tahimik lang ako dito sa loob ng kotse at masayang pinanonood ng mga tanawin sa labas. Nakarating kami sa isang lugar na medyo mapuno pero maganda. Malinis ang lugar, marami ring turista ang namamasyal. Wow! Ang ganda pala talaga dito. Bulalas ko habang bumababa kami ng sasakyan ni Sir. Na makababa ako para akong batang nakawala sa hawla. Takbo dito, takbo doon. Kung pwede nga lang ganito na lang araw-araw ang payapa ng buhay. Sir, dito tayo! Sigaw ko kay Sir Kiefer na nakasandal pa rin sa sasakyan niya. Ayaw niya bang mamasyal dito? Pero siya nag-ayang pumunta kami dito. Mauna ka na. Ani at napailing na lang ako dahil bakit parang ako lang ang masaya at mukhang laging excited kapag lumalabas kaming dalawa. Nilapitan ko sa tinila. Ang KJ kasi. Let me go! Saad niya pero hindi ko siya pinakinggan at tinila pa hanggang sa makarating kami dito sa kulay puti na maliit na kubo. Picture tayo, sir. Remembrance lang. Saka ako kinuha sa bag ko ang cellphone ko. Nang maikli ko ng camera ng cellphone ko, tinignan ko kaagad ito. Ang KJ naman talaga ng lalaking to. Sir, ngumiti ka naman. Sambit ko at kumuha ulit ng litrato naming dalawa pero wa-effect talaga. Tss, di wag. Wag na nga lang. Sambit ko saka binalik ang cellphone sa bag. Naglakad-lakad pa kami dito sa lugar na ito. Sir, anong lugar to? Tanong ko habang naglalakad pa rin kami. Nakapamulsa naglalakad si Sir na animoy parang robot ko maglakad. Botanic Gardens. Sagot niya sa akin. Alam na alam niya talaga mga lugar dito sa Singapore ha? Siguro nakailang beses na rin siya nakapunta rito. Let's go. Napalingon ako kay Sir nang bigla na lang siya mangakit. Pero ang aga pa. Gusto kong umangal. Wala naman ako magagawa dahil boss ko siya. Tahimik akong sumunod sa kanya pabalik ng kotse niya. Katahimikan na mayapa sa loob ng kotse niya. Maya-maya pa'y huminto kami sa isang building na hindi ko alam. Hindi naman to ang building na tinutuloyan namin. Walang imik na lang ako sumunod sa kanya at pumasok sa isang parang restaurant. Restaurant? Nga ata, dahil maraming kumakain dito. Ano naman ang gagawin namin dito kung pwede naman na kaming dumiretso sa hotel? Sir, anong gagawin natin dito? Tanong ko na makaupo kaming dalawa. Kakain. Diretso niyang sabi. Alam ko po pero pwede naman na tayong dumiretso sa hotel eh. Hindi na niya ako sinagot pa. Nang dumating ng waiter at nagbigay na ng menu. Kung ano in-order ni Sir, ganoon na rin ako dahil wala akong alam sa mga pagkain sa ibang bansa. Malayo pa kung babalik tayo sa hotel. May pupuntahan ba tayo? Sagot niya sa kanina kong tanong na makalis ng waiter. Napatango na lang ako sa kanya at kumain na kaming dalawa nang dumating na ang mga order namin. Masasarap din ang mga pagkain nila dito. Meron nga lang isang hindi ko nagustuhan dahil na rin siguro sa iba-ibang panlasa ng mga tao. Nang matapos kaming kumain, umalis din kagad kami sa restaurant na iyon. Nagda-drive na lang ulit si Sir. Medyo matagal-tagal ang biyahe namin. Saan kaya kami pupunta? Napalingon na lang ako sa labas ng bintana ko na makita kong may river doon. Maya-maya pa yung napahangan na lang ko na makita kong isang estatwa ng leon. Nasa Merlion Park ba tayo, Sir? Tanong ko habang nakatitig pa rin sa labas. Yeah. Sagot niya. Oh my God! Totoo ba talaga to? Pinark na niyang kotse niya na hindi ko na hinintay pang lumabas si Sir dahil nauna na ako lumabas. Mabilis akong tumakbo palapit sa Merlion at nakasiksik na rin sa mga turistang nandoroon. Wow! Mabagal kong sambit dahil para talaga ako nananaginip na nasa Singapore ako. Ouch! Hinaing ko ng kagatin ko ang braso ko. What are you doing? Dinig kong tanong ni Sir na makalapit na siya sa akin. Wala po sir. Akala ko nananaginip ako. Hinaplos ko lang ang braso kong kinagat at tinignan na lang ulit ang Merlion. Siguro nakailang pasyal ka na dito, no sir? Tanong ko habang pareho kami nakatingin sa napakalaking estatwa ng leon. Hindi naman. Ngayon na lang ulit. Tinignan ko si Sir na seryoso nakatingin doon. Nagkibit balikat na lang ako at di na nagtanong pang ulit. Nakabalik kami ng hotel balang alas 4 ng hapon dahil sa tagal din ang biyahe namin. Thank you po sir. Sambit ko bago ko pumasok ng kwarto. Tumango lang siya sa akin bilang sagot. Good morning po, sir. Bati ko na makalabas ako sa kwarto ko. Ngayon ang unang araw ng awarding kaya maaga kaming bumangon. Pagkarating namin sa event kung saan gaganapin, marami ng tao. Lahat mga naka-business attire. Alangan naman nakapang beach, Samantha. Alam mo namang awarding to para sa mga kumpanya. Kanya-kanyang batian ng mga business owners. Oh, you're here, Mr. Bentacourt. Akalain mo nga naman. Sa loob ng 5 taong pagkakatatag mo sa kumpanya mo, magkikita tayo sa isang event.
Salubong sa kanya ng isang nasa mid-30s. Nice to meet you here. Yun lamang ang nasabi ni Sir. Sungit talaga nito kahit saan at kahit kanino. Sa unang araw hindi pa nabanggit ang kumpanya ni Sir para sa kung ano nakuha niya sa human resource. Gaya ng oras ng pagdating namin kahapon sa event ay siyang ganong oras din ngayon. Matyaga kami naghintay para sa oras ng tawag kay Sir at bandang 3:00 ng hapon, natawag na nga siya. Kanya-kanyang palakpakan ng mga business owners na nandito na makakit na si Sir sa entablado. Best Human Resource Management and Employee Benefits. You are a great employer, Kiefer Bentacourt, the owner of Greenland. Saka binigay ang isang glass trophy. Come here, Samantha. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Sir. Ano naman sanang dahilan para papuntahin niya pa ako ng stage? This trophy belongs to you. Nakangiti niyang sabi. In fairness ha, parang dumadalas ang pangiti ni Sir. Yee, nag-i-improve na. Dahil nahihiya ako, hindi ako tumayo sa kinauupuan ko. Alang naman makikiagaw pa ako ng moment, no? Pero binigay niya sa nag-award sa kanya ang trophy saka lumapit sa akin. Sir, hindi naman para sa akin ang award na yan. Para yan sa'yo. Bulong ko habang nilalayo ang kamay ko dahil alam kong hihilahin niya lang ako. Let's go. Sambit niya nang mahuli niya ang kamay ko. Ayoko naman mag-eskandalo dito kaya sumunod na lang ako na kayoko sa kanya. Here. Iniabot sa akin ni Sir ang trophy. At palakpakan na madla ang narinig ko. Ginitian ako ni Sir kaya ngumiti na rin ako. Pagkatapos nun humarap kami sa camera para makuhanan ng moment na yon. Congrats, Sir. Sambit ko na makalabas kami sa event dahil tapos naman na. This is all because of you. Nginitian ko na lang sa Sir at bumalik kami ng hotel. Ilang araw na lang ay tatagal namin dito at back to reality na naman ako. We're going home tomorrow. Biglang saad ni Sir pero diba, sa isang araw pa? Bakit napakaaga pero sa bagay last day naman na ng event? Tumangon lang ako sa kanya pero unti-unti nang kumukunot ang noo ko dahil parang ibang direksyon ang tinutunguhan namin. Sir, parang hindi naman po dito ang daan papunta ng event eh. Sambit ko pero kalmado lang siya. Hindi na tayo dadalo sa last day ng event dahil victory ball lang yun. Saan tayo pupunta, Sir? Tanong ko na lang ulit dahil saan naman kami pupunta maliban sa event? Malalaman mo na lang. Sagot niya at di ko na lang siya sinagot pa dahil kung tatanungin ko kung saan at sinagot niya hindi ko rin naman alam yun. Bumiyahe pa kami ng ilang oras bago siya huminto. Mas magandang pasyalan pa pala malapit sa tinutuloyan naming hotel, ang Gardens by the Bay. Lahat ng lugar na pinupunta namin, syempre may picture ako. Gusto ko nakasave lang siya sa cellphone ko. Pagsapit ng gabi, pumunta naman kami sa Singapore Flyer, ang isang napakalaking Ferris wheel. Pagsakay namin at nakarating sa taas, kita ko ng iba't ibang kulay ng mga ilaw sa ibaba. Sa sobrang taas, parang kita ko ng buong Singapore. Thank you talaga, Sir. Nakangiti kong sambit sa kanya. Sayang na at laman lang ni isa sa mga picture nating nakangiti ka. Nagkibit balikat lang siya sa sinabi ko. Di wow, KJ mo. Baka pasok na nga. Pagkatapos ko magugas ng katawan ko, cellphone ko kagad ang kinuha ko at simula first day namin dito, tinignan ko ang mga kuha kong picture ko. Napabalik ko sa kanihigaan ko na mamakita ko sa isa sa mga kuha namin ni Sir Kiefer. Oh, nakangiti si Sir dito ah. Kita mo nga naman. Kala ko hindi talaga umingiti yun. Ang gwapo niya rito. Sambit ko. Pero masungit. Pinasadaan ko pa ng tingin ng kwarto ko dito dahil baka ito na rin ang una at huli kong punta rito. Kinuha ko ang maleta ko at tumabas na ng room ko. Naabutan ko naman nakaupo si Sir sa mga sofa. Ready? Tanong niya, tinanguan ko na lamang. Lumabas na kami ng kwarto namin at ibalilik na ang susi. Hanggang sa muli, Singapore? Sambit ko nang nasa harap na ako ng building na to. Sumunod na ako kay Sir Kiefer at siya na ang nag-ayos ng maleta ko sa sasakyan. Tinulog ko lang ang buong biyahe. Nagising na lang ako pababa ng plane na sinasakay namin. Si Kuya Mando na lang maghahatid sa'yo. Sabi sa akin ni Sir bago ako tinalikuran. Alam ko naman pagod na rin siya. Sumakay na rin siya sa isang kotse nila at naiwan ako kay Kuya Mando na driver niya. Thank you po Kuya Mando. Sambit ko na makarating na ako sa harap ng bahay. Walang anuman iha. Kinuha ko na ang maleta ko at pumasok na ng bahay. Nakakapagod. Kahit na hindi pa ako nagbibihis, sumiga na ako sa kama at natulog kahit na natulog na ako ng buong biyahe. Maaga akong bumangon ngayon dahil back to work na naman ang ate nyo. Habang naglalakad ako papuntang office si Sir, kanya-kanya silang tingin sa mga cellphone nila. Dahil sa curiosity ko, nilapitan ko sila at bakla na abala na rin sa cellphone. Bakla? Anong meron? Tanong ko. Ay bakla! Napatakip ako sa tenga ko dahil sa lakas niyang tumili.
Nakakabingay, Bax. Sambit ko pero hindi ako pinansin. Niyakap pa ako habang tumatalon. Congrats, bakla ka! Kahit kailan talaga ang lakas-lakas ng boses. Ay oo nga pala, bakla. Saad niya at kinalas ng pagkakayakap sa akin. Tingnan niyo yung picture niyo dito ni Sir, ang sweet. Parang ang prices ng mga tinyo pati mga mata nakangiti. Kinikilig ako. Tinignan ko ng mabuti ang picture na sinasabi ni Alvin. At tama nga siya, pareho kami nakangiti habang nakatingin sa isa't isa. Sana, araw-araw na lang nakangiti si Sir para hindi siya mukhang tigre at leon. Tatawa-tawang sabi niya. Habang naglalakad ako papuntang office, nakatitig ako sa cellphone ko dahil sinave ko ang picture naming dalawa. Ma-wallpaper nga ito. Ang cute kasi ng kuha sa akin eh. Sa maganda akong tignan dito saka parang hindi naman si Sir Kiefer yung kasama ko kasi nakangiti siya dito ng sobrang sobra. Why are you smiling? Mabilis kong ibinulsa ang cellphone ko nang marinig si Sir Kiefer. Wala po sir. Sagot ko saka dumiretso sa upuan ko. Nandito na nga pala siya. Dahil halos 1 linggo kaming wala sa Pilipinas, natambakan si sir ng trabaho kaya pati ako natambakan. Utos dito, utos doon. Nakakapagod magpabalik-balik eh. Sir, ito na po yung mga papel na galing sa finance department. Kailangan daw po ng pirma ninyo. Sambit ko ng pagpasok ko ng office dahil may bagong mga papel namang binigay sa akin. Ikaw na lang gumawa. See? Ang dami ko rin gagawin. Parang nararamdaman ko si overtime eh. Lumabas ako sa office na mag-lunch break na. Nakakapagod naman. Ang dami ko pang gagawin. Pero kailangan ko munang kumain dahil mamaya baka hindi na nagpa-process ang utak ko at gutom. Bakla! Dito! Dinig kong sigaw ni Bakla. Nakita ko naman sila sa gilid kaya nilapitan ko na rin. Kamusta ang Singapore? Tanong sa akin ni Danica. Okay naman. Maganda. Pagkukwento ko rin. Ang swerte mo talaga. Kinikilig na rin sabi ni Danica. Ngumiti lang ako. May picture ka ng Singapore at least. Kahit sa picture man lang, namin makita. Natatawang sabi ni Leticia. Kinuha ko ang cellphone ko at klinik ko ng photo gallery ko. Baka makita pa nila yung wallpaper ko mahirap na. Binigay ko sa kanilang cellphone ko at isa na lang tinignan ang laman noon. Habang tinitingnan nila ako, makain din ako dahil may gagawin pa ako. Ay! Napatingin ako sa kanilang tatlo dahil doon. At napatingin din sila sa akin ng sabay-sabay. Parang nasa seminar lang ah. Oh, anyari sa inyo? Pangisingisi ka? Tanong ko kay Bakla na nakangisi at tataas-taas baba ang kilay. Bakit may kuha kayo ni Sir? Dahil sa sinabi niya na ibog akong inunguya akong pagkain at mabilis pang inagaw ang cellphone ko. Yak, kagrabe mo naman Bakla. Nalagyan ng pagkain namin. Reklamo ni Alvin dahil may mga tumalsik na kanin sa mga pagkain din nila. Pasensya na kayo, nasamid lang kasi ako eh. Mabilis akong uminom dahil doon. Papalitan ko na lang mga pagkain ninyo. Saad ko at aalis na sana nang hilahin ako ni Danica. Wag na, wala naman sigurong virus. Okay na to. Wika ni Danica. Sigurado kayo? Tanong ko at tumango lang sila. Pero chika ka naman, ano nangyari? Bakit kayo may mga selfie ni Sir? Mausisang sabi ni Bakla. Tinignan ko sila isa-isa at naghihintay sa isasagot ko. Wala naman. Wala naman nangyari bukod sa event eh. Sagot ko. Hindi ako naniniwalang event lang. Ano ang room number ninyo ni Sir? Bakit pati room number namin ni Damay? Room 3627. Bakit? Ay, di nga. Share kayo ng room ni Sir? Chismosa talaga itong mga to. Excited pa nakikinig si Danica at Alvin. Pero sa Leticia, poker face lang ang peg. Oo. Sagot ko at ang dalawa, tili ng tili. Di share din kayo ng kama? Ay, ang bakla nyo ang landi. Kumunot ang noo ko dahil sa pinagsasabi ng baklang to. Hoy, anong share ang sinasabi mo dyan? Iisa lang room number namin pero hindi kami share sa kama. Kasi door 1 siya, door 2 ako. Ang dudumi ng utak nyo ha? Napatigil naman silang dalawa sa pagtitili. Ay, akala namin share talaga kayo ng room. Hindi naman pala. At yung room, may rooms pa. Desmayado niyang sabi. Aba, at anong gusto niyang sabihin ko? Na share kami ni Sir sa lahat? Manigas siya kung gano'n nangyari. Ang dudumi talaga ng utak nyo. Sambit ko. San ka pupunta, Leticia? Tanong ni Bakla nang bigla na lang tumayo sa Leticia. Ay, suplada. Saad ni Bakla nang hindi siya sagutan ni Leticia sa tanong ito. Samantha, can you help me with this? Kailangan ko na kasi itong matapos. Sambit ni Sir habang palipat-lipat ang tingin nito sa mga papel at laptop niya.
Nilapitan ko naman siya at hindi na lang ginagawa niya. Naku sir, alam niyo naman pong second year lang natapos ko. Hindi pa po ako bihasa dyan. Saad ko na makita kong ginagawa niya na subject sana namin kapag nakapasok kami ng third year. Tuturuan naman kita at alam kong mabilis kang matuto. Tinoon ko na lang ang paningin ko sa ginagawa ni sir at nakinig sa mga sinasabi niya. Nakailang turo pa siya sa akin bago ko nakuha ang gusto niyang gawin ko. Basta ito, huwag mong kakalimutan ha. Turo niya sa sinasabi niya. Nilapit ko naman ang mga mata ko doon para makita ko ng malinaw. Naiintindihan mo? Pareho kaming napatigil ni sir sa ginagawa namin na munti ka na maglapit ang mga labi namin dahil nilingon niya ako. Mabilis din naman akong lumayo sa kanya. Opo sir, naiintindihan ko. Medyo utal kong sabi. Ibinibigay niya naman sa akin ang mga gagawin ko at inumpisahan ko na. Sir, kumain ka na po ba? Tanong ko sa kanya na maalala kong parang hindi siya bumaba kanina. Oo, kumain na ako kanina. Sambit niya at binili ko na lamang atensyon ko sa ginagawa ko. Ikaw, kumain ka na? Automatic ako napalingon kay Sir Kiefer dahil sa tanong niyang parang first time niya akong tanungin kung kumain na ako. Opo sir, sagot ko. Bakit ka ba nauutal, Samantha? Umayos ka nga. Binalik na rin ni Sir ang atensyon niya sa ginagawa niya at ganoon din naman ako. Kailangan magdala tayo ng mga ilang tao sa farm natin sa bundok. Gusto ko makapagpatayo tayo doon ng building and I want to visit our farm there. Saad ni Sir habang nagme-meeting sila. Gusto ko makapunta na tayo doon as soon as possible. Kung ganun, babalik kami sa bundok na yun. Hindi ko kasi alam kung saan lugar yun eh. Basta taniman nila mga aloe vera at mint. Seryoso talaga si Sir na magstay tayo doon ng 2 araw? Tanong ni Danica habang kumakain kami sa cafeteria. Bakit? Ayaw mo? Matari namang tanong din ni bakla. Di ba walang signal doon na internet? Nakasimangot na sabi ni Danica. Nakikinig lang ako sa kanilang dalawa. Baka hindi mo makukontak ang jowers mo. Ay nako bakla ka. 2 araw lang naman hindi magpaalam ka. Kala mo naman 1 taon eh. Natawa na lang talaga ako sa 2 to. Mabuti na lang at may nakilala akong katulad nila. Dahil kung wala baka lonely ako dito sa kumpanyang to. Ngayon na yung araw na pupunta kami sa aloe vera at mint farm na sir. 6 kaming isinama niya doon. Bakla, tabi-tabi na tayong 3. Sabi ni Alvin habang inaayos sa mga gamit nilang dalawa ni Danica sa likod ng van. Pumasok na ako sa loob ng van dahil gusto ko kasi sa tabi ng bintana ako pupwesto. Bakla, may to. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang lingunin ko si bakla pero hindi siya yung naramdaman kong tumabi sa akin. Sir? Kunot na akong sabi nang siya makita ko. Ay sir, sa amin ka sasabay? Nakangiting tanong ni bakla kay Sir Kiefer na nakasandal na ngayon. Yeah. OMG! Malakas pang tilil ni bakla. Tumigil kang ang bakla ka. Sigaw ka ng sigaw. Tabi. Inisasabi ni Leticia kay Alvin saka pumasok sa van. Tabi tayo sir ha? Paalam niya kay Sir Kiefer na nakaupo lang at sinasagot sa Leticia. Halika nga ditong bakla ka. Hinila ni Alvin sa Leticia at ipinunta sa likod namin. Ano bang problema mo? Naiinit siya na talagang sabi kay bakla. Ay, etyoserang pala ka. Makikitabi ka pa. Kita mong 2 na nga sila doon at ang lawak-lawak dito sa likod. Tinabig ni Leticia ang kamay ni Alvin na nakahawak sa braso niya. Napatingin sa peso ko sa Leticia at inirapan ako. Ano bang nagawa ko mali doon sa babaeng yun? Napailing na lang ako dahil parang lately kasi umiiba yung pakikitungo niya sa akin. Saka hindi na rin siya sumasabay sa amin kumain ng lunch. Nakumpleto kaming lahat sa loob ng van at naging tahimik na sila dahil kasama namin si Sir Kiefer. Napatakip na lang ako sa bibig ko na mag-umpisa akong hikabin. Hindi naman siguro masamang umidlip muna habang nabiyahe kami. Dahil sa bagal ng pag-usad ng mga sasakyan, nakatulog ako. Nagising na lang ako nakahinto ng van at wala na mga kasama ko sa bukod kay Sir Kiefer na tulog na rin. Dahan-dahan kong inialis ang ulo ko nakasandal sa balikat niya. Dahil baka magising siya. Ang himbing naman ng tulog ni Sir. Don staring at me. Mabilis ako napaiwas ng tingin kay Sir na magsalita siya. Gising ka na pala Sir. Gigisingin pa lang sana kita. Nahihiya akong sabi sa kanya. Gising pala ito, hindi man lang nagsasabi. Mabilis ko siyang iniwan sa loob ng van at kinuha ng gamit ko sa likod nito. Naglakad na kapalayo sa van at hinanap ang mga kasama ko. Hindi niyo pa pwedeng gisingin na silang 2? Sobra naman na ata Dinig kong sabi ni Leticia habang papalapit ako sa kanila. Ano ka ba Leticia? Kita mong tulog pa sila eh. Si Danica naman nagsabi nun. Kapag sila ayaw niyong gisingin tapos kapag ako magstay doon ayaw ninyo, ano bang ganap niyo? Wika ni Leticia. Sana ginising niyo na lang ako.
Lumingon naman silang tatlo sa akin na magsalita ako. Sila ayaw kang gisingin? Masungit pang sabi ni Leticia. Gaga, bakla. Kung ginising ka namin, edi pati si Sir gising. Nakakahiya kaya. Baka mamaya napasama pa yung gising niya, edi yari. Dahilan naman ni Alvin. Hindi ko alam kung yun talagang dahilan nila o may iba pa Hindi ko nalang pinansin yun at inaayos na lamang ang mga gamit ko sa tutuluyan namin. Lumabas na kayong apat dyan. Tara na. Dinig naming sabi ni Mrs. Canto sa labas ng pintuan namin, kaya kanya-kanya na kaming ayos saka lumabas. Paglabas namin, nandun na rin si Sir kasama na matandang nakausap niya dati nung pumunta kami dito. Sumunod po kayo sa akin. Ani ng matanda at sumunod naman kami sa kanya. Marami-rami rin ng mga farmers sa Sir dito sa bundok. Mag-iingat lang kayo sa pag-akyat at baka madulas kayo. Paalala sa amin ng matanda habang paakyat kami ng bundok. Kung ganun talagang nasa taas na ang pinaka-farm nila. Hiking lang mga besh! Tuwang-tuwang sabi ni Alvin. Kahit saan talaga itong si Bakla, kasamang biro niya. Umakit pa kami tataas baba ang dinadaanan namin. Nakakapagod naman dito. Paano kung inutusan ko tapos sa baba pa yung inuutos sa'yo? Di nakakapagod magpabalik-balik? Nakarating naman kami sa taniman ng mga aloe vera at mint. Sobrang lawak pala nito. Ang gaganda ng mga aloe vera. Siguro mamaya na natin tingnan ng mga aloe vera at mint at mainit pa. Pag-usapan muna natin ang planong gusto ni Sir Kiefer dito. Saad na matanda at tumango naman kaming lahat bilang pagsang-ayon. Pumasok kami sa isang kubo na gawa sa kawayan pero maganda siya. Nagutom naman ako bigla na may amoy ako nagluluto. Umupo na kami sa loob. Kung tutuusin, hindi naman to kubo dahil malaki at malawak naman siya. Gawa lang kasi sa kawayan. Pag-upo namin, inihanda na rin nilang projector para sa plano ni Sir dito sa farm niyang ito. Nakinig lang kaming lahat sa bawat explain ni tatay at minsan, nagsasuggest si Mrs. Sandoval dahil siya namamahala sa bawat gastos ng kumpanya. Kapag may alam siyang mas makakamura sa mga materyales, sinasabi niya ito para doon na lamang bumili. Tumatango lang din naman si Sir Kiefer bilang pagsang-ayon sa kanilang lahat. Nang matapos sabi ni tatay lahat ng gusto niya, tinawag na kami para kumain. Ang presko talaga kapag sa bundok kasi puro puno, hindi masyadong mainit. Sabi ni Alvin habang papalapit kami sa pagkainan na pagkakainan namin. Akala ko doon na rin kami kakain sa kubo kanina. Hindi pala kasi gusto nilang kumain na lang kami sa ilalim ng puno para daw mas masarap kumain kasi mahangin. Maganda naman palang pagkakagawa nila dito dahil may tolda sa taas para siguro hindi maglagdagan ng dahon ng kakainin namin. Grabe, ang sarap po! Komento ni Alvin sa matandang babae na nagluto ng ulam namin. Natatawa talaga ako dito sa lalaking to Baka gusto mong punasan ng pawis mo. Abot ko ng panyo kay Alvin na humihigo pa ng sabaw ng manok. Salamat bakla ha. Si nanay kasi ang sarap magluto. Mukhang masisirang diet ko nito Napapailing na lang talaga ako sa lalaking to. Dahil magda-diet ang payat na nga. Pagkatapos namin kumain, nanatili muna kami sa ilalim ng puno. Dahil kung pupuntahan agad namin ang taniman ng aloe vera at mint, masusunog ang balat namin dahil sa init ng sikat ng araw. Nagkanya-kanyang mundo muna kami habang naghihintay kami ng pagbaba ng araw. May mga natutulog, may nagsa-cellphone, at ako naman pinapanood lang ang bawat pagsayaw ng mga sanga ng puno dahil sa hangin. Gising na! Niyugod ko si Alvin na tulog dahil alas 4 na, mataas pa man ang sikat ng araw ay hindi naman na siya ganon kasakit sa balat. Dinig ko pa kay Alvin. Dahan-dahan siyang tumayo sa pagkakahiga at nagayas na ng sarili. Habang naglalakad kami sa hardin ng aloe vera, nagkukwento naman si tatay at nagpapaliwanag ng kung ano-ano. Nakinig-kinig lang kaming lahat sa kanya. Tinuro na rin niya kung saan nila balak ipatayo ang maliit na opisina. Sana lang kaya ilalagay ni Sir mga pera niya sa sobrang dami. Ang dami na nga lang parang lupa, tapos bumili pa siya sa Nueva Ecija. Baka pati bangko sumuko sa kanya dahil hindi na alam ko saan ilalagay. Hoy babae! Tiningnan ko si Danica. Bakit? Kanina ka pa tulala, okay ka lang? Tiningnan ko ang mga kasama namin at medyo malayo na pala sa amin. Langya, bakit ako huminto? Tinitingnan ko lang ang mga aloe vera. Kakamot-kamot kong sabi sa kanya. Sumunod na kaming dalawa sa mga kasama namin. Samantha, pwede mo ba akong samahan? Nilingon ko sa Leticia na nakatingin na sa akin. Saan? Sunod ka sa akin. Aniya, nauna naman siya naglakad kaya sumunod na lang ako. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa kanya habang hinahawi ko ang mga baging na nakaharang sa daanan namin. Malapit nang dumilim, Leticia. Bumalik na tayo. Sigaw ko sa kanya.
Ilang minuto na kaming lakad ng lakad pero hindi pa rin siya humihinto. Ano bang gagawin mo? Tanong ko nang huminto na siya. Iihi. Iihi lang pala, bakit ang layo pa ng pinuntahan mo? Tanong ko sa babaeng to at ibinababa ng pang ibaba niya. Baka mamaya may mga trabahador si Sir Chan, di nasilipan na ako. Dahilan niya pero sobrang layo na ng pinuntahan namin at imposibleng may mga trabahador pa sa mga dinaanan namin kanina. Dumidilim na rin sa paligid. Hindi pwedeng abutin kami sa paglalakad. Tara na. Ani at naglakad na kaming dalawa. Nang nakailang minuto na kami nang bigla niyang kinapa ang bulsa niya. Anong problema mo? Tanong ko na hindi siya mapakali. Yung cellphone ko. Napasa po na lang ako sa noo ko dahil nag-aagaw ng dilim at liwanag. Nasa gubat pa kaming dalawa. Dito ka na lang. Ako na lang pupunta. Sabi niya. Samahan na kita. Sambit ko pero sinabi niyang wag na raw. Kahit anong pilit kong iniwan na niya ako doon at tumakbo na pabalik. Pero parang may mali sa dinaraanan namin ngayon kasi parang hindi ito yung dinaanan namin kanina. Naghintay pa ako sa kanya pero nakalipas ang 10 minuto, hindi pa rin siya bumabalik. Nagsisimula na rin akong kabahan dahil mabilis ang dumidilim ang kapaligiran. Ayoko mang gawin ng iwan siya ay nagsimula na ako maglakad at inopen ang flashlight ng cellphone ko. Halos lumabas na sa katawan kong puso ko dahil sa bilis ng tibok nito. Wala na. Nawala ng liwanag at ang tanging ilaw ko lamang ay ang cellphone ko. Pinikit ko ng aking mata at naglakad pa unti-unti. Hindi ko kayang tingnan na madilim na kapaligiran. Ah! Malakas kong sigaw nang mahulog ako. Ang sakit ng katawan ko dahil sa nagpagulong-gulong ako. Kahit natakot man ang naramdaman ko, minulat ko ang aking mga mata at sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Tumayo na ako. Pinagpag ang sarili sabalit napaupo na lamang ulit ako dahil sa sakit ng sakong ko. Mukhang na-sprain pa ata ako. Sinubukan ko ulit tumayo at maglakad pero useless lang. Naiiyak na ako. Bakit ba nangyayari sa akin to? Alam man lang ba kaya ng mga kasama kong nawawala ako? Hinahanap kaya nila ako? Unti-unti na nagsimulang mag-ingay ang kagubatan. Wala akong magagawa kundi ang isiksik ang sarili ko sa puno. Sana hanapin nila ako. Sana makita ako. Parang awa nyo na, hindi ko na kaya. Bakla, hindi mo ba napapansin si Samantha? Tanong ni Alvin kay Danica na mapansin nilang hindi nila makita si Samantha habang pabalik pababa ng bundok. Hindi, ang alam ko nakasunod lang siya kanina eh. Sagot naman ni Danica. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad dahil nakala nilang nasa paligid lamang sa Samantha. Bumaba na tayo bago pa dumilim. Sambit ng matandang si Carlos. Where's Samantha? Biglang tanong ni Kiefer sa mga kasama pa niya na matinginan na lang namin lahat ng isa't isa. Hindi namin alam, sir. Si Alvin ang sumagot. Kita naman ang pagkunot ng noo ni Kiefer dahil wala si Samantha at hindi alam ng mga kasama niya. Nagsisimula ng dumilim pero wala pa rin siya. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ni Mrs. Cantos nang biglang bumalik si Kiefer. Hahanapin ko si Samantha. Kami na lang po maghahanap, sir. Bumalik na po kayo sa baba. Singit ni Mrs. Sandoval. No, hahanapin natin siya. Tumawag kayo ng tulong. Mga salitang huling sinabi ni Kiefer at bumalik na nga kung saan sila galing kanina. Leticia? Tawag niya kay Leticia na makasalubong niya ito. Saan po kayo pupunta, sir? Tarong naman ng dalaga. Si Samantha, nakita mo ba? Kasi ano po, sir? Nagpasama ako sa kanya kanina para sana umihi sa gubat. Tapos nawala yung cellphone ko kaya iniwan ko siya para sana balikan. Pero pagdating ko sa kung saan ko siya iniwan, wala na po siya. Ang akala ko po, iniwan na niya ako. Nasaan na kaya siya? Kunwaring nag-aalalang tanong ni Leticia, pero sa loob-loob niya, nangingibabaw ang saya dahil matagumpay niyang nailigaw sa gubat si Samantha. What? Iniwan mo sa gubat si Samantha na nag-aagaw ang dilim na? Medyo napataas ang boses ni Kiefer dahil doon. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Leticia. Magdidilim na po, sir. Baka po may mangyari sa inyo dyan. Kunwaring concern niya. Sa akin nag-aalala ka, pero sa kasama mo hindi. Alam mo ba kung anong pwede mangyari sa kanya? May diin niyang sabi. Samahan na po kita. Malandi niyang sambit na lang akala niya, makakasama niya na solo si Kiefer ngunit nagkakamali siya. Bumaba ka na at tumawag ka na maaaring makatulong sa atin. Hindi pwedeng abutin ng dilim si Samantha. Saka tumalikod si Kiefer at bumalik sa taniman ng mga aloe vera. Sa kabilang banda, nakaramdam naman ng inis ang Leticia dahil matagumpay niya ang nailigaw sa Samantha pero hindi niya masusolo o makakasama si Kiefer. Saan na kaya napunta si Samantha? Mahanap kaya siya ni Kiefer? Malaman kaya ni Samantha ang dahilan ng pagkakaligaw niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.